Kanina pa kinikilos. Iniintay ko muna sana yung aking 4 na anak. Kaso, parang 2 lang yung kinilos. Pero pinagpapasalamat ko po yung una-una kaligtasan na alam ko hindi nawawala. Dahil nga po sa ngayon nga pong taong ito, maraming pagpapala sa aking buhay. Una-una nga po yung nakasama nga po sa pagtuturo sa Sunday School sa klase ng Tulip. Doon ko po naunawaan na tama, tinuturo po ng pastor noong mga una. Pero mas klaro po ngayon. Kasi mas maliwanag po yung turo ni Kuya Ambet na tayo nga ay totally depraved. Patay tayo eh. Ano nga namin magagawa? Pero ang pinagpapasalamat ko po doon, nabuksan po yung isip ko na hindi ako magiging isang tunay na Kristiyano, kundi dahil kung ako lang yung magsisikap. Salamat po sa kanyang pribilehyo na nakilala ko talaga siya. Nasabi nga po ng pastor nung una, nung sabi ko ay, Pastor, gusto ko pa po, bago ako mabaptize, marami pa akong malaman. Mali pala po yun. Tama po yung sinabi ng pastor, Brad, magpabaptize ka para lalo kang makaunawa. Kaya ipinagpapasalamat po, unang-una, buot sa Panginoon, ang pastor po. Siya po naging gabay sa akin at sa aking pamilya. Hindi dahil po sa inyo, siguro po, ang buhay ko ay hindi ko rin alam. Unang-una ko po ipagpapasalamat yung aking pamilya. Kung sabi ko nga po, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, paano ko sila mapapatapos? Paano ko sila magagampanan bilang isang ama o bilang isang padre ng pamilya na sa aspeto ng aking trabaho ay hindi karapat-dapat. Pero salamat po sa Panginoon. Patuloy niyo pa akong ginabayan. Kung babalik ko nga po yung aking panahon nung ako hindi pa nakakilala, wala. Totally depraved nga po. Talagang patay. Pero salamat po sa biyaya na binigyan niya po ako ng puso na yung ang kanya nga pong kakuhanan ng mauna sa akin. Nasabi ko nga po sa aking asawa, sa aking mga anak, naging habit ko na po yung hindi ko man masabi sa kanila, pero sa akin, una talaga po ang Panginoon. Kasi nakilala ko po siya na wala naman po ako eh. Gusto ko talaga po, biyaya lang po talaga. Ang pilaki ko po pinagpapasalamat sa kanya, nagkaroon po ako ng puso. Natanda ko po nung una, nasa loob pa po tayo. Hindi pa po uso yung commitment, yung ministry na commitment. Ako po mismo, ang nagsabi sa pastor na nung sabi po ng pastor na lalabas tayo upang magpagawa tayo na magawa na tayo dito ng building, ako mismo ang nag-commit sa sarili ko. Sinabi ko po sa Panginoon, ako na po ang bahala sa gawain pang-electrical, na ipinagpapasalamat ko po na hanggang ngayon ay aking nagagampanan, na aking nagagawa. Nasabi nga po sa aking sarili, mahirap po. Pero salamat po sa kanya dahil sa biyaya po, nagkaroon ako ng puso na pagdating po sa gawain, hindi ako mahirap kausap. Hindi po ako mahirap kumilos. Kasi sabi ko nga po sa aking sarili, sabi ko rin sa Panginoon, kayo po ang mas nakakakilala sa akin. Kasi isa pong naging sandigan pa yung aking life verse, yung Jeremiah 17:5, sumpay ng tao na kumikilala sa tao at ginagawang laman ng kanyang puso at humihiwalay sa Panginoon. Doon po ako namulat sa ganong aspeto na kahit po sa anong bagay, hindi po talaga ako tumitingin sa tao. Kasi nakilala ko po ang Panginoon, hindi sa kung anuman. Kasi siya nga po ang King of King, higher. Talagang wala po akong
Kahit po sino, kahit po sino ba, kahit po presidente ng aming kumpanya, kahit po amo ko, hindi ko po sinasansala sila. Kasi doon naman po kami kumikita. Tama po, sila nagpapasuldo sa akin. Sabi ko nga, itong mga bandang uli, ito po 2023, dito po talaga ako naging decide na ang linggo ay para sa Panginoon. Sinabi ko po sa aking mga bossing, sa aking mga bisor, na ang linggo po ay hindi ko na talaga ipagpapalit. Kaya po ang pinagpapasalamat ko po, naging blessing po yun sa akin. Alam niyo po ay binalik sa akin ng Panginoon. Nakapagpatapos po ako ng isang engineer. Nakapagpatapos po ako ng isang education. At lalong higit po, mayroon pa po ako magiging pastor kung talagang bibiyayahan pa ng Panginoon. Yan po ang hindi ko po kayang ikiwan sa aking sarili. Na ang Panginoon lang po talaga ang dapat nating sandigan. Ang Panginoon lang po talaga ang ating dapat nilalapitan. Kaya sabi ko nga po, doon sa mga bago pa lang naging nagkakapamilya, kusakuan, ahead na ako sa inyo. Kasi nadanasan ko lahat ng inyong mga pinagdadaanan sa ngayon. Kahit ako hindi pa Kristiyano noon, iba talaga. Iba talaga yung parehas kayong Kristiyano na ang mga anak nyo namulat sa pagiging Kristiyano. Namulat sila sa tamang aral. Biyaya po yon. Isang family na naglilingkod sa Kanya. Isang family na sama-sama. Kahit nga po, ako po, personally, ngayong taong ito, malaki po pagpapala sa akin ang aking mga anak. Sila na po ang nagsuggest. Hindi ko po sinabihan. Hindi ko po sila pinupwersa. Pero palibasa po, pare-pares nga po kami nasa Panginoon, nasa paglilingkod. Sila na po ang gumagawa ng paraan. Ako po, nagtatrabaho ko as in, sabi nila, huwag ko nang isipin yung ganon, huwag ko nang isipin yung garne. Sila na po ang lahat ang bahala. Kaya ngayon po ang biyaya sa akin ng Panginoon, hindi ko talaga po masayod. Hindi ko po talaga kayang ipaliwanag kung paano. Kaya ang dalangin ko pa rin, ang hiling ko pa rin po sa Kanya, biyayaan niya po ako ng lakas na hanggat kaya pong gampanan ang aking ministry sa simbahan, gagampanan ko po. Nasabi ko nga po sa pastor, damat sinabi ko po ang price ng magagastos, pero yun po ay kung sa ko, estimate ko lang po sa aking sarili. Nagpabili po ako ng materyales na ganun lang. Ako na po ang halos, sinasabi ko po sa Panginoon, kukumplituhin ko po yun, nang hindi na po gagastos sa iglesia. Ako po ang gagawa ng paraan, sa tulong ng Panginoon pa rin, para yun po ating mga gawain, o yung aking commitment, yung aking ministry, as in, kasama na po bukod sa binigay kong ministry kay Ate Bibi Jane na yun nga po, lahat po ng aking kuwan, bukod sa pagiging isang electrician, isang pagiging maintenance, as in, kasama rin po ako sa ministry ng design. Yung pong, gusto ko po mas lumawak pa, mas gumanda pa ang bahay po ng Panginoon. Ang kanya pong kaliwalhatian pa rin ang mataas sa aking puso, ang kanya pa rin pong kaliwalhatian ang maging simbolo ng pagiging isang mga tunay na Kristiyano. At ngayon pong sana ang darating na 2024 ay patuloy pa rin po tayo magpalakasan, magpanalinginan. Unang-una nga po, bukod sa panalangin, ang aking po laging unang panalangin ay ang kalakasan po ng ating pastor, yung pong pagiging niyang ehemplo. Kasi po, kung babalikan ko nga po aking sarili, ako nga po na kumpleto. Pero ang pastor, andyan lang, hindi siya makahayo, hindi siya makalakad, kung wala pong gagabay sa kanya. Kaya po, isa po siya naging hamon ng ating pastor sa aking buhay. Yun po ako ang pagiging isang
makuha po sa tao yung parang lahat po na ituturo. Hindi naman po siya matapang. Hindi po siya matapang. Tama lang po ang ginagawa ng ating pastor. Hindi po sa sarili siya nakatingin. Looking unto Jesus pa rin po. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko na nagkaroon po tayo ng pastor o yung ama na nagbibigay sa atin ng tamang pananaw upang lalo tayo maging malakas, upang tayo laging maging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. At ang isa pa po, at last, pinagpapasalamat ko po at dalangin ko na sana po makumpleto ko talaga ang aking family na maglingkod. Yung pong maging, kasi batik po sa akin yun eh. Buti po ang kuya ko na nakumpleto na, naibalik niya na si GM. Ako po, yung aking bunso, samahan niyo pa rin po ako sa prayer. Sana ngayon, 2024, ay talagang sama-sama na po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Purihin po ang Panginoon.